Noong eleksyon, pinagtanggol namin lagi si BBM. Ang presidente natin na si BBM. At binoboto namin siya sa akala naming mabago ang Pilipinas. At mas mahigitan pa niya si Presidente Duterte. Malaki ang expectation namin kay President BBM. Wala namang nangyari. Sinabi mo bababa ang bigas. Sa 20, wala naman. Sabi mo, ang mga OFW pauwiin para doon na magtrabaho sa Pilipinas, bigyan ng mga trabaho. Wala naman. Nasaan na ba? Bakit ka travel ng travel? Wala ka namang ginagawa. Bakit mo iasa dun sa mga tao na pinagkatiwala mo sa Pilipinas? Dapat ikaw, Presidente BBM. Ako po ay isa lamang simpleng mamamayan. At nagtatanong lang po kung bakit lalong naghihirap ang Pilipinas ngayon mula nung umupo si BBM at saka nangako na ang bigas ay bababa. Nasaan na? Bakit fake news yun? Bakit kasinungalingan? Mag 2 years na ngayon. Malapit na mag 2 years. Wala pang nangyayari na halos tumataas na yung bilihin. At bakit kay gulo-gulo ng Pilipinas? Bakit yung mga liquidation na yan, hindi pa na-open? Bakit yung vice president, pinapaano nyo, yung binulaklat nyo yung OBP niya? Bakit sa inyo mga congressman na 300 hindi pa lang pati yung speaker o presidente? Hanggang ngayon, nag-aantay kaming mga mamayan. Bakit hindi nyo pa ino-open yung book nyo? Open your book in the public. Please, open your book. Bakit kayo nagkaganyan? Ako po ay isa lamang simpleng mamamayan. Nagtatanong lang po sa mga matataas na mga may posisyon sa Pilipinas. Bakit dati nangako ka President BBM, sabi mo, ang lahat na OFW, hanapan mo na matrabaho namin dyan, makauwi sa Pilipinas hanggat ngayon, hindi nga pati nga bigas, hindi mo mapababa, lalong lumala ang mahal. Tapos ngayon, yung namin, mga tax namin bayaran, hinahanap namin kung saan napunta, bakit hindi nyo ino-open yung book nyo sa Senado? Bakit marami pa kayong chocho-baracho para hindi ma-open book? Hinahanap namin. Nagantay kami, marami kami nagantay mga OFW kung nasaan yung mga binabayad naming tax sa inyo. Nasaan na yung pera namin? Bakit hindi pa kayo nag-open book in public? Kailangan namin makita saan napunta. Kami mga OFW dito na simpleng mamamayan. Nagtaka kami, bakit niyo ipabalik ang ICC? Wala, hindi ba pwedeng yung Pilipinas na lang ang gumagawa ng nagaano sa batas dyan? Kailangan pa ba ng taga-ibang bansa? Wala bang hindi ba pwede kapag mapagkatiwalaan yung mga natin dyan? Mga tawag nito? Yung mga batas natin? Kailangan pa bang tumatawag sa ibang lugar? Pinagtawanan lang kayo dyan. Kami na simple lamang, pero kami nahihiya kami na yung sa mga ngayon na mga balita nakita namin. At syempre, kailangan namin talaga na open book kasi kailangan namin makita yung saan napunta yung mga tax na binabayaran namin. Dugot pawis ang namin doon, yung pagbabayad namin. Kung saan nyo ginagastos, baka lang sinashopping nyo dyan. Kami dito nagkanda hirap-hirap sa kuskus. Nasaan na yung idol namin na pinagkatiwalaan na akala namin kung makaupo na siya sa Senado, ipaglaban niya kami, boses siya ng mga mamamayang Pilipino na walang kakayahan na may maghahanap ng mga katarungan. Nasaan si Sir Tulfo na idol namin? Bakit tahimik ka, Sir Tulfo? Bakit hindi mo pinag-imbestigahan yung mga congressman dyan na kung anong pinagagawa nila instead na magtulong-tulong sana para maunlad ang bayan? Bakit nila sinisira-siraan nila? Lalo na yung mga Duterte, gusto nilang ipababagsak. Kung mababagsak yung Duterte, anong gagawin nila? Sila na ang maging makapangyarihan dyan. Yung sila mga matataas na dyan, upos na sa posisyon. Bakit ganyan nangyayari sa Pilipinas ngayon? Nasaan ang unity team? Nasaan na? Kahit hindi kayo unity team, dapat tulong-tulong para tumaas yung sa bansa. Wala.
Presidente BBM, nasaan na po kayo? Bakit kayo natutulog? Huwag po kayong travel ng travel. Harapin niyo po ang problema sa Pilipinas. Huwag niyo pong ipag-ano sa iba. Sa ikaw po, kaya ka nang binuboto kasi malaki ang expectation namin mga Pilipino. Dahil ikaw bumabalik, dahil ang ama mo noon, akala namin ipagtanggol mo. Ano nangyari? Watak-watak na ba ang Pilipino?